Good morning guys. Today is August 25, Tuesday. 9:15 na ng umaga, no. At turo ko sa inyo yung naka-basic na basic lang to para ikaw ay gusto mong mag-scalping. So, ang una mong gagawin is first things first, punta ka sa 1 hour time frame, no. So, nasa 1 hour time frame tayo, babasahin mo kung ano yung structure ng market, no. Importante na naiintindihan mo yung structure kasi dun magbe-base yung execution mo. Titingnan mo, may nabuong order block around 3 o'clock to ng umaga, madaling araw, no, sa New York session to. Then after nito, 4 o'clock, no, merong bullish engulfing candle, may big body, no, laki. Tapos 5 o'clock, ito parang ganito siya, no, indecisive. Then pagpasok ng Sydney session, no, ito na yung nangyari, no, 7 o'clock. So ibig sabihin, nagkaroon ng displacement na bullish candle paakyat. Oo nga, bullish nga paakyat yun, syempre. Then after that, shift ka sa 15 minutes, no. So dito i-confirm mo lang kung ano yung nangyari do sa 1 hour time frame. So ito 3:30, ayan, 4 o'clock nagkaroon na ng bullish order block. Then after that, nagtuloy-tuloy siya, no. Then pagpasok ng Sydney session, ayan na 7:30, nagkaroon na ng series of displacement. Guys, pansinin nyo parati yung discount and premium kasi ito yung respected discount and premium, no, pag tayo ay mag-scalping. So another pa na pwede nyo i-consider yung breakup structure tsaka change of character, no. Nakita to sa 1 hour, balik tayo. So ito yung order block, okay, tapos may breakup structure. Ibig sabihin, itong breakup structure na to, nakaabang siya para i-push pataas. Okay, so punta tayo sa 15 minutes ulit. Okay, so ito yung breakup structure, di ba? Kung nagising tayo kanina ng umaga, around pagpasok ng Sydney session, ito yung pwede natin ma-anticipate na trade, no? Pwede pa naman kasi nasa bandang equilibrium pa tayo. Hindi naman natin pwedeng tutukan, no? Madaling araw, yung buong New York session, kailangan din naman matulog. Then after that, punta sa 5 minutes. Kung mapapansin nyo, around 7 o'clock, no, ito yung inaantay natin, no, 7 o'clock nagkaroon ng panibagong bullish order block. So valid ito kasi sinusuportahan lang yung bullish order block sa higher time frame. Ngayon, dito ka possible mag-entry. Ito, possible na to na mag-entry ka rito. Ano pa to? 5:45. Okay, nang bukas siya. Ito, bukas, okay, 7 o'clock, nagkaroon ng Then, ang basa natin, di ba, ulitin ko, ang basa natin sa 1 hour, ano ba yung candle sa 1 hour? Dito tayo nag-umpisa eh. Okay, dito tayo mag-uumpisa sa candle na to, no? So napansin nyo dito pa lang, sinasabi pa lang sa 4 hour time, sa 1 hour time frame na itong 4 o'clock, no, na candle. Ibig sabihin na nag-react na siya sa bullish order block, no. Ibig sabihin yung susunod na candle niyan is aakyat na siya, no. Okay, malaki ang chance na umakyat na siya kasi nag-react na siya sa bullish order block. Then, yun nga, lumipat tayo sa 15 minutes, no. Inulit ko lang, no, recap ko lang para di kayo, may nakalimutan kasi akong portion yun. Then, 15 minutes, no, ito na yung order block, bullish order block na inaantay natin. So, may confirmation na tayo sa 15 minutes, premium in discount kung nasaan. Then, 5 minutes, no, dito tayo kuhanap na ng confirmation, no. So, ito yung bagong nabuo ng 7:10. Na order block. Saan tayo mag-e-entry? Siyempre dito tayo mag-e-entry. Ngayon,
mas maganda markahan nyo na lang muna yung bago kayo lumipat sa 1 minute time frame. Markahan nyo muna yung order block. Ayan. 5 minute OB. Then, sa 1 minute tayo magkakaroon ng precise execution. So, ito yun, di ba? Ito yung order block sa 5 minutes. So, ang execution natin dito kasi tayo hahanap ng ng execution. Dito pala. Anong oras to? Ito, 7:28. Kasi nabuo yung order block sa 5 minutes ng 7:05. Hindi ako nagkakamali. Balik tayo. Ito. Nabuo siya ng 7 o'clock. So, alam naman natin, 5 minutes, siyempre delayed yan. So, mas advance si 1 minute. So, ito yun, di ba? Nabuo dito ng 7:28, no? Ito yung order block sa 5 minutes. Kaya, dito tayo mag-e-entry, no? Ano yung hahanapin natin dito, no? Siyempre, yung series ng mga checklist natin. May liquidity sweep bang nakuha? Okay. May liquidity sweep ba? Ayan, no? Tinamaan nito. Ito yung liquidity sweep. Liquidity sweep. Then, syempre gumalaw. Alam na natin ang direction niya, di ba? So, nag-aantay na lang tayo ng valid order block. Okay, ito yung order block. Sorry, ito pala yung liquidity sweep, no? Ito pala. Ito, tsaka ito. Pero ito yung natin. Ito yung liquidity sweep, no? Sa change of character, naging liquidity sweep siya. So, valid order block. Then, isa-isayin ko na. Ulit-ulitin nyo na lang ito, OB. Okay. So, OB ito. Then, saan ang entry point natin? No? Mag-aantay tayo ng fair value gap. No? Ito yung fair value gap. Fair value gap. And after that, dito ang entry point natin, no? Sa ibabaw ng fair value gap. Importante na makuha na natin yung kailangan magkaroon ng fair value gap kasi yun yung sign na ipupush na pataas, no. Sabihin aggressive na yung mga buyer. So dito tayo mag-e-entry, no, sa long tayo. Then SL natin parati, guys, sa sa ilalim ng order block or depende sa inyo kung gusto niyo ng last swing low. Okay, wag lang dito sa ilalim ng fair value gap kasi delikado talaga yan. Yan, pwede dyan or pwede rito, no. So, depende sa inyo saan nyo gusto, no. Pero ako gusto ko last swing low parati. Okay. Last swing low yung may mahabang wick. Then, ang natin, ang TP natin is okay, dito na tayo maghahanap ng mga liquidity, no, na pwedeng makuha. So, for now, parati kong advice is 1:3 muna, no. Okay, 1:3 yan. Diyan ka muna magtitake ng profit. Then, after that, no, pwede ka mag-out. So, dito kasi nakakuha siya ng no. Ito, nakakuha siya ng liquidity, no, sa breakup structure. So, sa breakup structure, pwede ka nang dyan maglagay ng una mong TP, no. Ayan, no, ito yung breakup structure, di ba? So, mababa lang siya.
Pero mataas ang probability na kukunin niya na yan sa taas. No? 1:3, depende sa inyo. Ngayon, kung tinamaan niyang liquidity niya, magiging breakup structure, hanap ka pa sa taas, baka meron ka pang possible na makuha ang liquidity. So, I guess ito liquidity to. No? Check ko lang kay taking profits kung liquidity talaga to. Gawin nating solid line. Okay, so ito liquidity, no. Ayan guys, no. Ito yung liquidity, no. So pwede kayo dito una mag-set ng profit ninyo. At least may 1:0, no. Most likely. Then hanap tayo sa taas, baka meron tayo makuha ang liquidity. So advice ko is markahan nyo na yung liquidity nyo para hindi na kayo nagkakram pagdating ng mismong execution, no? Yung parang naka-ready na kayo. So ito yung isang liquidity, no? So ito yung una, then ito yung pinaka nakita natin, no? Na latest. Diba? Ito pala. Ang laki na ito. 9:4. Nakita niyo yan? Kasi sobrang momentum na yung yung gold. Kasi dalawang order block na yung lumabas, 'di ba? So ibig sabihin, in the next few hours, lalo na pag nagbukas na yung Tokyo, gagalaw siya ng pataas, no? Kasi nga ang projection natin sa 1 hour nakita natin is bullish, no? So iraran lang natin yung trade, no? Nangyari dito nung nagkaroon pa siya ng nagkaroon ng retracement tapos umakyat ulit. Okay, so di tayo magpapakabog. Tayo ay will stick to the plan. Yun ang pinaka sikreto ng pagiging trader. Kung tama yung plan mo, hindi ka mag-out basta-basta, no? So replay natin. Tingnan natin, Okay, dito nag-take profit, di ba? So dito tayo yun ang pinaka-last natin dito, start. Dito sa na to. Okay, let's play. Ipa-pass forward ko lang to, So ayan, di ba? So around 5:42 na ng umaga ng madaling araw. 6 o'clock magbubukas si gold. So, mapapansin nyo magkakaroon ng rito, yan, pagbabago. 5:44 and 6 o'clock. Yun ang official time na nagbukas na siya, no? Oras na to. 7 o'clock na pala to, no? Magsi-6. Ayan, no? Dito nagbukas, di ba? Nagbago si BWAP. Okay, so nag-aantay tayo ng opportunity dito. Alam natin meron ng bullish order block sa taas na inano naman ni 15-minute time frame. Parang binigyan niya tayo ng solid na information sa 15-minute time frame na may bullish order block doon. Then sa 5 minutes nakita na natin yun. Then sa 1 minute tayo mag-execute, no? So ito, nasa loob na tayo nito ng, I think, ito yung 5-minute order block, no?
So mapapansin nyo, wala tayong makitang confirmation pa, no? Kung sa 5 minutes ka mag-aantay, medyo delayed na yung doon, yung entry mo. Kaya mas maganda, abangan mo na lang sa 1 minute time frame yung execution mo. Dito, ang hinahanap mo na lang is yung valid na order block, no? Tsaka makakuha siya ng liquidity sweep, no? Forward natin ng konti. Ayan, no? So, dito nag-form na siya, no? Ayan, no? Nakakuha na siya ng liquidity, no? Dito. Ito yung nakuha niya liquidity na sweep niya na, di ba? Ayan yung order block, no? Lumabas yung order block, then halos sabay lang siya na nag-spike yung price, no? So, tingnan natin kung nag-print dito si SMC ng fair value gap. Okay. So, wala siyang ipinrint na fair value gap, no? Pero obviously, may fair value gap dito. Okay, isang tip is, halimbawa, hindi inaantay niyo yung fair value gap, no? So, tingnan nyo muna yung series of candle niya, no? So, dito kasi parang nagbabad pa siya, no? Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? 7 minutes bago siya umakyat, no? So, hindi nagprint ng fair value gap. So, ang entry point mo dito, no? Okay, so, monitor mo na lang siya. Mas maganda kung may nagprint na bullish na candle, doon ka magpasok ng entry mo. So, kung nagpasok ka ng around 7:41, dito ka nag-entry. Okay, ito na yung sinet ko ng diba, TP. So, nung lumabas yung fair value, itong price na to umakyat, hindi nag-print yung fair value gap. So, obviously, dapat alam nyo nang i-monitor yan. Alam nyo nang gagawin ng PNI fair value gap. Minsan kasi hindi talaga nagpiprint ang SMC, no? Yun ang diferensya sa kanya. So, ito yung TP na inaantay natin, no? Pero dito may nauna munang take profit, no? Ito yung inaantay natin, diba? Ito yung liquidity na nabuo pa sa New York session. Parating ugali yan ni gold, no? Pag kukuha si Asian session ng liquidity sa New York session. Kasi pagpasok mismo ng 9 o'clock yan, nagkakaroon or bago pumasok, kukuha siya. Then, ano na ba yung pinag-uusapan natin? Ito muna, no? Yung unang TP na pwede nyong iset, no? Ito sa REQH, no? Which is 0 point. Wala pang 1:0, no? Pero yan na muna yung gusto nyong kunin na take profit, no? Ngayon, no? Then, re-entry na lang kayo pag nakakita kayo ng series of displacement candle. So, play natin. Wala. So, around nagpasok ka ng entry mo around 7:41, no? Yung oras, tandaan nyo, 7:41. Okay, so baba pa siya ng konti. Okay. By 7:49 meron ka ng first TP. Ngayon mag-a-adjust ka na. Remember na pag nakakuha ng liquidity yan,
Mabilis ang reaction yan. It's either tumaas or bumaba. So, wala na tayo makitang possible dito na profit or liquidity na pwede niya makuha. Not unless yung pinakataas, no? Ito yun yung REQH, no? So, ito yan naman talaga ang goal na gold. Sabayan na lang natin siya. Makita nyo guys, ang laki niya, no? 9:4. Pero medyo magtatagal yung trade na yan kasi nga ang layo ng liquidity from first liquidity to the second liquidity, no? So medyo magtatagal yung trade na yan, no? Fast forward natin anong oras niya nakuha. Bumuo pa siya ng order block, no? So pwedeng isagad nyo na dun or pwedeng magantay kayo ng panibagong order block kasi may bubuo ng bagong order block yan. Dito kayo pwede ulit mag re-entry, no? Kung gano'n ang style niyo or kung gusto niyo hold nyo, sagad nyo na hanggang doon. So, depende nyo. May 2 options kayo. So, ayan, no? Forward natin. Anong oras niya nakuha? Bumagsak pa siya, di ba? So, alam nyo natin, no? Tandaan nyo na parating magtatap yan dito muna sa isang linya. Kung lumabas yan dito, no? At bumalik yan, magtatap lang yan doon sa bagong nabuong order block, no? Then eventually kukunin niya rin yung taas. So huwag kayong matakot, no, kasi babalikan niya tong order block na to. Huwag kayong mag-exit. Ako ganyan ang ginagawa ko pag bumagsak na, nag-exit na kaagad ako. So sayang. Okay, so tingnan natin what time. Ayun. So by 8:50, no, kung nag-entry ka ng 7:41, by 8:50, no, may profit ka na. So grabe to, no, grabe guys, no, 9:4. Grabe to, tindi to. So yun yung sinasabi kung sasabay ka lang sa institution. Basta precise lang yung mga gagawin mong execution, no. Sasabay ka sa mga SMC, sa smart money, then yun na. So tandaan natin, no, unang-una yung pagpapasok ang isang session, no. So yan, nagpe-prepare na sila kasi minsan ng execution nila, no. Parang may nakaano na sila na may mga sign na alam mo nang kukunin na nila yun, no. So pagpasok ng 8:40, 8:50, tingnan natin kung nahagip dito yung 9 o'clock. So profit ka na rito, no. So pagpasok ng 9 o'clock, ano nangyari? Ayun. Biglang sumipa pa, di ba? So dito siya gumawa ng Asian high. Okay, so gumawa siya ng Asian high dyan, no? So dito pa lang okay na tayo. Or kung gusto niyo anticipate yung 9-minute opening range breakout, no, pwede kayo dito sa 8:30. Then by 9, no, nag-spike bigla, no. Kaya lang wala tayong basis dito na pwede din yung kunin, no. Pwede tayo makakuha ng liquidity. So delikado to, no. Hindi natin alam saan tayo pupwesto dyan. Then after that, no, play natin ano ba nangyari dito. Ayan, bumaba na siya. Tapos tinap niya yung order block doon na bullish, nag-react. Tapos eventually nagbaba. Bumaba na to, ayan. Ayan. Na 9:47 na. Okay, sana may natutunan kayo and that's it for me. Ops. Huwag muna kayo malis, ha? Okay, yung pinag-usapan natin na yung kanina ay yun yung higher time frame to lower time frame, no? Ibig sabihin, nag-umpisa tayo sa higher time frame pag scalping sa
pwede tayo mag 4 hours, then higher time frame yun, no? Then 1 hour, yun yung alignment natin. So, sundan nyo na lang tong, screenshot nyo na lang to. So, yun yung ginawa nating execution. Number 3, no, na pinaka-timing yung session, no? Always remember yung session, pagpapasok ang session, doon tayo nag-aantay na ng mga setup natin, no? Kung may pasok sa setup natin, let's do that. No, gawin natin, no, kasi nakita naman na natin makikita nyo sa higher time frame, especially sa 1 hour, since tayo ay mag-scalping, no. And also, kung gusto nyo pong papasok ko lang to, medyo magko-commercial lang ako dito, Okay, so kung gusto niyo matutunan itong lahat ng ito, no, guys, meron po tayong tinatawag na mentorship program, no. Ituturo ko sa inyo lahat ito from basic to advanced hanggang sa intermediate, hanggang sa matutunan nyo na yung kaninang pinakita ko. So ito yon, no. Ito yung AIMS program, mentorship, no, your path to consistent profitability. So meron tayong tinatawag na free, then meron tayong, no, depende sa package ninyo, no, pero I would suggest, no, kunin nyo lahat, kasi kung kukunin nyo lang yung 5,000, medyo bitin ang maibibigay kong information sa inyo dyan. So parang mga basic na dyan naman yung package, so mababasa nyo naman. Then sa mentorship na AIMS plus A plus setup, so kunin nyo na din yan. Okay, so pwede rin naman, no, pwede ko kayong kumuha ng 5,000, tapos kung gusto nyo, mag YouTube na lang kayo. Okay, kung ayaw nyo ng medyo dito lang ang budget nyo, okay lang naman, no. So yung pero kung makukunan nyo lahat, no, pinaka the best yun, dahil lahat ituturo doon, no. Plus ang kagandahan nito kasing mentorship program namin, meron kami money back guarantee, no. So within 30 days, no, at hindi ka ibig sabihin ng 30 days, yung from the day na nag-start ka mag-trade, no, after the program, no, so walang nangyari, hindi ka nag-profit, no, babalik namin yung pera mo, no, walang bawas yan. Ibig sabihin, hindi kami sa pera mo, no. Ang gusto lang namin, matuto ka, no. So kaya lang namin dinalagyan ng presyo, kasi para ma-value mo yung ituturo namin sa iyo, no. Kasi ugali na natin mga Pilipino, pag libre, parang hala lang, hindi binibigyan ng importansya. So kaya kami nagpabayad, no. Anyway, ito naman ay guarantee, no. Pag nakita namin na talagang sumunod ka naman, pero yung mali yung mga hindi talaga nag-profit sa'yo based doon sa ginawa naming system at program para sa'yo, hindi na namin ka masyadong pahihirapan. Babalik na namin yung nagastos mo, no? So total package nito, guys, is 35,000. So from 5 to 10 to 20, 35,000 lahat yan. Actually, this is good for 20 clients only, no. So tinatawag namin itong founder rates. So itong founder rates na to para lang sa mauunang mga client. Then right after that, no, magtataas na kami ng price. So grab nyo yung opportunity, and I'll see you in my next video. Bye bye.